Marami sa atin ang kinakabahan kapag may nakikitang ahas malapit sa bahay dahil hindi natin alam kung kailan sila sasalakay. Pero bago kayo gumamit ng mga matatapang na lason, alam nyo bang may eco-friendly at natural na paraan para paalisin sila? Ang mga ahas ay umaasa sa kanilang Jacobson's organ para makakita ng pagkain at tubig. Kapag ang isang lugar ay puno ng mga halaman na may offensive na amoy para sa kanila, agad silang lumalayo dahil hindi sila komportable rito. Kaya naman sa bidyong ito, tatalakayin natin ang 15 halamang pantaboy sa ahas na dapat nyo nang itanim para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Narito ang 15 halaman na kinatatakutan ng mga ahas. Tagbak. Ang tagbak ay kamag-anak ng luya at paboritong pantaboy sa mga probinsya. Ang essential oils nito ay parang pepper spray sa ahas. Bukod sa amoy, ang magaspang nitong dahon ay hindi komportable gapangan ng kanilang sensitibong balat. Madre de Cacao. Ang Madre de Cacao ay isa sa pinaka-epektibong natural na pantaboy ng ahas. At may matibay na scientificong basihan kung bakit sila takot o umiiwas dito. Ang amoy ng coumarin ay sobrang tapang para sa sensory organs ng ahas. Bukod dito, ang decomarol ay isang natural na rodenticide o pamatay daga. Dahil ang mga daga ang pangunahing pagkain ng ahas, kapag naamoy nila ang Madre de Cacao, alam nilang delikado ang lugar na iyon para sa kanila at sa kanilang kinakain. Tuba-tuba. Ang tuba-tuba ay naglalabas ng malagkit na katas na may toxalbumin. Ito ay nagdudulot ng burning sensation o hapdi kapag nadikit sa balat ng ahas. Mainam itong itanim bilang buhay na bakod sa paligid ng bahay. Garlic vine. Ang mga dahon nito ay amoy bawang kapag nakuskus. Ang sulfur compounds nito ay nakakalito sa navigation system ng ahas. Para sa kanila, ang amoy nito ay parang makapal na usok na nakakahilo. Lubigan. Para sa mga basang lugar, ang lubigan ang sagot. Ang ugat nito ay may asarome na naglalabas ng aroma na sobrang tapang. Sapat na ito para palayasin ang anumang reptelya bago pa sila makalapit sa pinto ninyo. Marigold. Ang ugat ng marigold ay naglalabas ng kemikal na tumatago sa lupa. Nagsisilbi itong sensory blocker. Kapag hindi makaamoy ng maayos ang ahas, pakiramdam nila ay bulag sila kaya mabilis silang umiiwas dito. Snake plant. Kabaliktaran ng pangalan nito. Kaaway ito ng ahas. Ang itsura nito parang matigas na espada ay nakakatakot gapangan. Ayaw ng mga ahas na masugatan ang kanilang kaliskis sa matatalim na dahon nito. Tanglad o lemongrass. Hitik ito sa citronella oil. Mabango sa atin, pero offensive odor sa mga ahas. Dahil kumpul-kumpul ito kung tumubo, mahirap itong tawiran ng mga ahas nang hindi naiirita ang kanilang pang-amoy. Oregano. Ang oregano ay may carbacril na may maanghang na aroma. Kapag dumikit ang amoy nito sa katawan ng ahas, natatakot silang ma-expose sa mga predator dahil nawawala ang kanilang natural na camouflage. Cloves o klabo. Ang cloves ay may eugenol, ang pangunahing sangkap sa mga commercial snake spray. Nagbibigay ito ng hapdi sa dila at pang-amoy ng ahas. Kaya isa ito sa pinakamabisang deterrent na pwede mong gamitin. Serpentina. Kilala sa sobrang pait, ang serpentina ay may androgapholide
Ang bitter chemical signature nito ay sinyalis ng lason para sa mga ahas. Kaya kahit ang amoy pa lang nito ay hindi na nila gustong lapitan. Talampunay. Ang buong halaman nito ay mescopolamine na neurotoxic sa mga reptilya. Babala. Nakakalason ito sa tao at hayop kapag nakain. Kaya itanim ito sa lugar na hindi maaabot ng mga bata, pero sigurado naman nalalayo dito ang ahas. Dayap o copper lime. Mas matapang ang citronellal nito kaysa sa ordinaryong citrus. Ang matulis nitong tinik at matinding amoy ng dahon ay mabisang double protection laban sa mga gumagapang na peste. Basil. Ang basil ay punong-puno ng linalol. Ang bango nito sa ating kusina ay noise o istorbo sa radar ng mga ahas. Kapag hindi nila maamoy ang biktima nila dahil sa basil, aalis sila para maghanap ng ibang lugar. Sibuyas at bawang. Ang sulfuric acid sa sibuyas at bawang ay itinuturing na kryptonite ng mga ahas. Ang singaw nito ay nagdudulot ng matinding iritasyon sa Jacobson's organ ng ahas na nagpapatakbo sa kanila palayo. Mula sa ating listahan, mapapansin natin na ang pinakaayaw ng mga ahas ay ang mga halamang may matatapang na aroma na nakakalito sa kanilang pangamoy. Ang pagsasama-sama ng mga halamang ito ay isang matalinong hakbang para magkaroon tayo ng snake-free zone sa ating mga tahanan. Pero tandaan, ang mga halaman ay first line of defense lamang. Ang pinakamabisang paraan pa rin ay ang pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran upang hindi sila maakit na pumasok. May alam ka pa bang ibang halaman na epektibong pangontra sa ahas? Anong halaman sa listahan natin ang paborito nyo o balak nyo nang itanim? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.